Tasha's POV. Si Tasha Guillermo ay isang sertipikadong mandirigma ng buhay. Kung may patimpalak sa pagiging mahirap, malamang grand finalist na siya. Sa edad na 25 ang kanyang resume, kasing haba ng listahan ng utang ng kapitbahay nila. Naging taga-benta siya ng sapatos, tagahugas ng pinggan, at ngayon nga part-time waitress siya sa isang event na dinilohan ng mga taong ang suot na alahas kayang bumili ng isang buong barangay. Tasha, ayusin mo naman ang pagdadala niyan. Huwag kang tutulala sa mga diamante ng mga bisita, baka mabaliw ka. Saway sa kanya ng kanyang matabang supervisor na si Ma'am LV. Opo, ma'am. Kumukurap-kurap lang po ang mga mata ko. Bilyon-bilyon ba naman ang nakikita ko? Parang sumasakit ang bulsa ko. Sagot niya. Habang maingat binabalanse ang hawak na tray na naglalaman ng mga mamahaling baso ng champagne. Habang naglalakad siya sa gitna, hindi niya maiwasang mamangha sa karangyaan. Ang mga kalalakihan suot ng mga mamahaling tuxedo, habang ang mga kababaihan naman tila mga naglalakad na chandelier sa kislap ng kanilang mga kasuotan. Sa isang sulok, napansin niya isang lalaking matangkad at parang hinubog ng mga anghel at may mga aurang nagsasabing, "Ako ang may-ari ng mundong tinatapakan ninyo." Yon si Richard Falcon. Habang nakatitig siya kay Richard, hindi niya napansin na may natapong cocktail sa makintab na sahig. Sa isang iglap nawala ng balanse ang kanyang kanang paa. Ang tray ng champagne lumipad pataas at malapit na siyang bumagsak. Ngunit hindi siya sa semento bumagsak. Sa hindi inaasahang pagkakataon ang kanyang katawan sumalpok sa balikat ng isang lalaki. Walang iba kundi si Richard Falcon. Ang mga baso ng champagne ay nagbagsakan at ang isa doon, saktong pumatak sa ulo ng lalaki habang ang labi niya saktong lumapat sa pisngi nito bago sila parehong natumba sa sahig. Oh my God! Sigaw ng mga elite na bisita. Napatitig si Richard kay Tasha na kasalukuyang nakadapa sa ibabaw niya. Kaagad nanlaki ang mga mata niya. Sa halip na magalit, tila ba may kung anong alaala ang gumising sa kanya. Natasha, is it really you? Binalikan mo ko? Bulong ni Richard na tila nawawala sa sarili. Ha? Sino pong Natasha? Tasha po, Tasha Guillermo. At kuya pakiusap, huwag mo ko ipapakulong. Wala kang pambayad sa nabasag na baso? Natatarantang sagot niya habang sinusubukang tumayo. Ngunit dahil sa gulat muli siyang nadulas at mas napadikit sa balikat ng lalaki. Sa kabilang banda naman ng bulwagan, dalawang pares ng matatalas na mata ang nakasaksi sa buong eksena. Ang una ay kay William Montenegro, ang kilalang karibal ni Richard sa negosyo at sa lahat ng bagay. Si William ay kilalang playboy, mahilig sa mga kakaibang hamon. Na makita niya kung paano niyanig na isang simpleng waitress ang seryosong mundo ng kanyang kaaway, isang pilyong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Interesting, bulong ni William habang inaayos ang kanyang suit jacket. Ang babaeng nakapagpabagsak sa dakilang Richard Falcon. Kailangan ko siyang makilala. Ang isa pang nakasaksi ay si Margot Chen, ang tahimik ngunit nakakatunaw sa yaman na Filipino-Chinese. Si Marco kilala sa pagiging mailap sa media, ngunit ang kanyang impluensya ay abot hanggang sa labas ng bansa. Na makita niyang mukha ng babae na naliligo sa champagne, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. May hawig to sa isang babaeng matagal niya nang hinahanap sa kanyang mga panaginip. Hanapin ninyong babaeng yan. Utos ni Marco sa kanyang bodyguard na nakatayo sa kanyang likuran. Gusto ko siyang makausap bago matapos ang gabing to. Samantala si Tasha sa wakas nakatayo na rin sa tulong ng mga nagmamadaling security guard. Ang kanyang buhok basa ng champagne, ang kanyang uniforme lukot-lukot at ang kanyang mukha mapulang-mapula sa labis na kahiyan. Ma'am LV, sa tingin ko po, sibak na ako sa trabaho. Malungkot na sabi niya nang lapitan siya ng kanyang supervisor na halos mawala ng malay sa takot. Hindi lang sibak, Tasha. Baka ipatapon ka pa nila sa labas ng bansa. Ang mayamang tao sa Pilipinas ang ginawa mo unan, sigaw ng supervisor. Ngunit, bago pa man siya makasagot, lumapit ang personal secretary ni Richard na may dalang isang pirasong tissue at isang business card. Miss Guillermo, nais kayong makausap ng aking boss sa kanyang opisina bukas ng umaga. Huwag kayong magkakamaling hindi sumipot. Nanginig ang mga kamay niya habang tinatanggap ang card. Sa kanyang isip, ito na ang katapusan ng kanyang buhay. Malamang sa kulungan ng kanyang bagsak dahil sa pinsala at kahihiyang idinulot niya.
Kinabukasan, maagang nagising si Tasha sa loob ng kanyang maliit na inuupahang kwarto sa Tondo. Ang kanyang buhok ay tila sumabog na pugad ng ibon dahil sa magdamag na pag-iisip kung paano niya tatakasan si Richard Falcon. Nag-empake na nga siya ng kanyang 3 pirasong damit sa isang lumang backpack at naghahandang magtago sa probinsya ng kanyang tiyahin. Hindi, Tasha. Hindi ka pwedeng makulong. Walang aircon sa kulungan at balita ko, parang batong pandesal doon. Kausap niya sa kanyang sarili habang nakaharap sa salamin. Habang nagmamadali siyang lumabas ng pinto, laking gulat niya na makita ang 3 magagarang sasakyan na nakaparada sa tapat ng kanyang makipot na eskinita. Isang makintab na itim na Rolls Royce, isang kulay pulang Ferrari at isang eleganteng silver na Mercedes-Benz. Ang mga kapitbahay niya ay nag-umpisa ng mag-usisa. Anak ng tinapa, may shooting pa rito ng teleserye? Bulong niya habang dahan-dahang umaatras. Ngunit bago siya makabalik sa loob, bumukas ang pinto ng Rolls Royce. Lumabas doon ang personal secretary ni Richard. Miss Guillermo, narito ako upang sunduin ka para sa pagpupulong ninyo ni Sir Richard. Anito sa kanya pero hindi pa siya nakakasagot nang bumukas naman ang pinto ng pulang Ferrari. Isang lalaking may suot na mamahaling sunglasses, naka-unbutton ang unang 2 botones ng polo at may pilyong ngiti ang bumaba. Si William Montenegro. Huwag kang sumama sa matandang seryoso niyan, Miss Beautiful. Sumama ka sa akin at dadalhin kita sa isang lugar kung saan hindi ka na mag-aalala sa mga nabasag na baso. Bago pa tuluyang mawalan ng malay si Tasha sa labis na kalituhan, bumaba naman sa Mercedes-Benz ang isang lalaking may napaka-eleganting kilos. May mapuputing balat at singkit na mga mata, si Marco Chen. Lumakad to papalapit sa kanya at nagabot ng isang bouquet ng mga pulang rosas. Magandang umaga, Tasha. Gusto lang kitang imbitahan sa isang tahimik na tanghalian upang pag-usapan ng isang mahalagang bagay. Napatulala na lang si Tasha. Tiningnan niya si Mr. Santos na mukhang handang mamilit. Si William na kumindad sa kanya at si Marco na may napakatamis ng ngiti. Ang mga kapitbahay naman niya nagsimula ng mag-cheer. Sige na, Tasha. Doon ka sa naka-Ferrari, mukhang mas mabilis tumakas sa utang yan. Sigaw ni Aling Marites mula sa kanilang bintana. Anong Ferrari? Doon siya sa Chinito, mukhang mabangot may-ari ng mall. Sagot naman isa pang kapitbahay. Sandali lang po, sigaw niya habang itinataas ang kanyang 2 kamay. Mga kuya, baka nagkakamali kayo ng address. Ako po si Tasha Guillermo. Ang yaman ko po nasa negative balance at ang tayong pag-aari ko po itong backpack na may ulam na tuyo sa loob. Lumapit si William at hinawakan ng kanyang isang kamay. Walang mali, Tasha. Ikaw ang babaeng nagpabagsak kay Richard at dahil doon, ikaw ang pinaka-interesanteng babae sa buong Maynila ngayon. Bitawan mo siya, William. Malamig na utos ni Mr. Santos habang pinalilibutan sila ng 2 security guard ni Richard. May naunang appointment si Miss Guillermo kay Sir Richard at may karapatan din akong kausapin siya. Singit naman ni Marco sa kanyang mahinahong boses. Tasha, ang desisyon ay nasa iyo. Kanino ka sasama? Tumingin siya sa 3 makapangyarihang kampo. Batid niyang kung tatakbo siya malamang mahuhuli din siya kaagad. At higit sa lahat ang kanyang tiyan ay nagsisimula ng tumunog dahil hindi pa siya nag-aalmusal. Ganito na lang po, sabi niya habang nagkakamot ng ulo. Sino po sa inyo ang may pinakamalapit na destinasyon na may libreng kanin? Doon na lang po ako sasama kasi gutom na ako eh. Natawa si William ng malakas, habang si Marco naman napangiti ng malambot. Si Mr. Santos napahilot sa kanyang piluka. Sa huli, dahil sa utos ni Richard na dalhin si Tasha sa kanya sa kahit anong paraan, nagdesisyon si Mr. Santos na gamitin ang kanyang huling baraha. Sasama ka sa akin, Miss Guillermo, dahil kung hindi ang iyong supervisor na si LV, mawawalan ng trabaho at ang catering company niya idedemanda ng aming korporasyon. Banta ni Mr. Santos. Kaagad nanlaki ang mata niya sa narinig. Grabe naman kayo, pati si Ma'am LV idadamay ninyo o sige na nga, sasama na ako sa inyo. Pero mayaman ang boss mo, di ba? Pakiusap naman, pakisabi, maganda siya ng kahit pandesal man lang. Aniya, bago sumakay sa loob ng Rolls Royce. Habang si William at Marco naiwan sa eskinita, kapwa may mga matang nag-aapoy sa determinasyon.
Nang makarating sa opisina, naabutan niya si Richard, nakaupo sa kanyang malaking swivel chair. Seryoso ang mukha habang binabasa ang isang folder na naglalaman ng buong talambuhay niya. Tasha Guillermo, 25 taong gulang, walang permanenteng trabaho, may utang sa 5 sari-sari store. Basa ni Richard sa malamig na boses. Napaayos siya ng upo habang mahigpit na hawak ang kanyang lumang backpack sa kanyang kandungan. Sir, bawas-bawasan na po natin ang detalye. Medyo masakit po sa Pride at saka yung sa sari-sari store, nabayaran ko na po ang 2 noong nakarang linggo. Binaba ni Richard ang folder at umiling ng diretso sa kanyang mga mata. Kagabi, sa harap ng lahat ng media at mga negosyante, nahulog ka sa akin. At dahil doon kumalat ang balita na ikaw ang aking matagal nang nawawalang fiancé na si Natasha, anito. Pero sir, aksidente lang yon at saka Tasha po ang pangalan ko, hindi Natasha. Mas mahaba po ng 2 letters yun. Katwiran niya habang kumakaway ang mga kamay. Alam ko, sabi ni Richard habang tumatayo at naglalakad papalapit sa kanya. Ngunit ang aking lola, ang chairperson ng Falcon Group ay nakitang balita sa telebisyon. Siya'y may sakit sa puso at ang tanging hiling niya bago magpalit ng taon, makita kong may kasamang babae. Kung sasabihin kong totoo na ikaw ay isang waitress na nadulas lang, baka atakihin siya. Napadakip ng bibig si Tasha. Hala, wag naman po sana. Pero ano pong kinalaman ko dyan? Nilapag ng binata ang isang makapal na dokumento sa kanyang tapat. Sa itaas nito, may nakasulat na malalaking letra, Contract of Engagement. Magpanggap kang fiancé ko sa loob ng 3 buwan. Haharapin mo ang lola ko, a-attend ka ng mga party kasama ko at aasal ka bilang isang sopistikadong babae. Sa kapalit ng iyong serbisyo, babayaran kita ng 5 milyong piso. Formal na pahayag ni Richard. 5 milyon? Halos mamilog ang kanyang mga mata. Sa dami ng perang yun, baka pwede na siyang bumili ng sarili niyang grocery store at di na magpalista ng utang kailanman. Sir, seryoso ba yan? Walang parang camera? Baka naman kapag pumirma ako dito, ibenta niyo mga organ ko sa black market, ha? Seryoso ko, Tasha. Pero may mga patakaran. Bawal kang umibig sa akin at bawal kang makipag-usap sa ibang lalaki, lalo na kina William at Margot Chen. Aba, madali lang po yan. Ang puso ko po parang bato pagdating sa mayayamang supladong katulad ninyo. Mayabang na sagot niya. Tsaka, ba't naman ako makikipag-usap sa 2 yun? Di ko naman sila kakilala. Ngunit tila tinokso ng tadhana si Tasha. Biglang bumukas ang pinto ng opisina nang walang katok-katok. Pumasok si William na may dalang malaking basket ng mga mamahaling prutas. Richard, balita ko dinala mo rito ang aking prinsesa? Nakangiting sabi ng lalaki habang dire-diretsong lumapit kay Tasha at nilapag ang mga prutas sa kanyang kandungan. Tasha, kung pinipilit ka ng taong tong pumirma sa kahit anong bagay, huwag mong gagawin. Mas malaki ang may bibigay ko sa'yo. Gawin nating 10 milyon. Magpanggap ka lang na girlfriend ko para inisin si Richard. William, labas sa opisina ko. Galit na sigaw ni Richard habang nag-aapoy ang mga mata sa galit. Bakit ako lalabas? May karapatan din akong mag-alok, sagot ni William na may pilyong tawa. Bago pa man makapagyerang dalawa, pumasok din si Marco Chen, kasunod ng kanyang 2 bodyguard. May dala naman tong isang eleganteng kahon ng mga mamahaling chocolate. Mukhang may salo-salo dito, Tasha. Dinalan kita ng paborito mong chocolate mula sa Switzerland. At kung usapang kontrata lang naman, handa akong bayaran lahat ng utang mo. Bigyan ka ng sariling bahay basta't sa akin ka lang sasama bilang aking personal assistant. Napatingin si Tasha sa 3 lalaki na ngayon nagtatagisa ng mga titig. Ang kanyang kandungan puno ng prutas, chocolate at ang 5 milyong pisong kontrata. Lord, bulong niya habang tumitingala sa kisame. Sabi ko po kahapon, gusto ko lang ng kaunting swerte sa buhay. Bakit naman binigyan niyo ako ng 3 mayamang may sapak sa utak? Maya-maya, inabot niya ang ballpen na hawak ng binata. Sir Richard, pirmahan ko na po ito. Mas pipiliin ko ng 5 milyon at ang galit ng lola mo kaysa maging sanhi ng World War III dito sa opisina mo? Dahil pirmado ng kontrata, agad na dinala ni Richard si Tasha sa isang sikat at napakamahaling salon sa Makati. Kasama rin nila si Mr. Santos na may hawak na checklist para sa gagawing pagbabago sa itsura ng dalaga.
Ayon kay Richard, kailangan magmukhang old money at aristokrata si Tasha sa loob ng 2 araw bago ang gaganaping grand family dinner ng mga Falcon. Gawin ninyong mukhang tao ang babaeng yan. Simpleng utos ng binata sa sikat na stylist na si Pierre bago ito umupo sa sofa para magbasa ng kanyang tablet. Aba, Sir Richard, mukha naman po akong tao. Medyo kulang lang sa hila mo sa tulog dahil sa 3 trabaho. Reklamo niya habang pinapasok siya ng 4 na assistant sa loob ng isang malaking silid. Doon nagsimula ang kanyang kalbaryo. 3 tao ang sabay-sabay na humawak sa kanyang buhok, kuko at mukha. Kulang na lang gamitan siya ng nakapaspas na liha sa tindi ng pag-iis-is sa kanyang balat. Ay, kalbo na ba ako? Sigaw niya nang simulan siyang lagyan ng kung anong mabangong kemikal sa buhok. Ouch! Kuya, dahan-dahan naman sa kilay ko. Baka kapag nagulat ako, tuluyan ng mawala yan. Sigaw niyang muli nang simulan siyang bunutan ng buhok sa mukha. Matapos ang 3 oras ng tila 1 linggong pagpapahirap, sa wakas pinatayo na si Tasha. Binihisan siya ng isang kulay asul na silk dress na hapit sa kanyang katawan at pinasuot ng sapatos na may 4 na pulgadang takong. Nang humarap siya sa salamin, muntik siyang mapasigaw. Sino to? Bakit parang may lumabas na multo mula sa bintana? Ngunit nang tingnan niyang mabuti, nakita niya ang kanyang dating tuyot na buhok, bagsak at makintab na. Ang kanyang balat nagliliwanag at ang kanyang mukha ay mukhang modelo sa isang mamahaling magazine. Lumabas siya ng waiting area kung nasan si Richard. Dahil hindi siya sanay sa mataas na takong, ang kanyang lakad ay tila isang bibing na tapakan ng paa. Sir Richard, tingnan mo, parang di niya ako makahinga dito sa suot ko. Reklamo niya habang pilit na nagbabalanse. Napaangat ng tingin si Richard mula sa kanyang tablet. Sa isang sandali, bigla siyang natigilan. Ang kanyang mga mata dumapo sa magandang hubog ng katawan ni Tasha at sa mukha nitong lalo pang kuminang. May kung anong init ang dumaloy sa kanyang pisngi at mabilis niyang kinuble sa pamamagitan ng isang ubo. Pwede na. Mukha ka nang hindi magnanakaw ng pitaka. Malamig na sabi niya bagamat ang totoo, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Wow! Salamat po sa napakagandang papuri ha. Sobrang nakaka-touch. Sarkasikong sagot ni Tasha. Maya-maya biglang dumating sa salon si William na tila may GPS na nakakabit sa katawan ni Tasha. May dalatong malaking paper bag mula sa isang mamahaling brand ng sapatos. Alam ko na dito kayo pupunta, nakangiting sabi ni William. Na makita niya si Tasha, napasipol siya ng malakas. Wow! Tasha, mas lalo ka naging nakakasilaw. Richard, mukhang nagkamali ka yata ng desisyon. Ang isang brilyanteng katulad niya, hindi bagay sa isang seryosong tulad mo. Lumapit si William, lumuhod sa tapat ni Tasha sabay abot ng sapatos. Narito ang mas madaling lakaran, aking reyna. William, ano bang ginagawa mo rito? Galit na namang tumayo si Richard. Sinusubaybayan ang aking hinaharap. Pilyong sagot ni William. Hindi pa natatapos ang eksena nang pumasok na ng mga bodyguard ni Marco na naglatag ng isang pulang carpet mula sa pinto hanggang sa tapat ng dalaga. Pumasok si Marco na may dalang isang maliit na kahon na naglalaman ng isang mamahaling tiara. Narinig ko na may makeover na nagaganap. Mahinahong sabi ni Marco habang naglalakad sa pulang carpet. Tasha, ang isang reyna nararapat na may korona? Huwag mong pansinin ang dalawang ito na parang mga asong nag-aaway sa isang buto. Sumama ka sa akin. May inihanda akong pribadong fashion show para sa'yo. Napasa po sa kanyang noo si Tasha. Mga boss, pakiusap naman. Isang simpleng waitress lang ako kahapon. Ngayon naman para kong artistang pinag-aagawan sa isang mall show. Kung maaari lang po, gusto ko nang matulog dahil ang mukha ko parang sementadong pader na sa kapal ng make-up. Nagkatinginan ng 3 binata. Ang bawat isa may hawak na regalo para sa kanya, habang siya naman dahan-dahang umupo sa sofa. Iniisip kung paano niya makakain ng nakatagong chichirya sa kanyang lumang backpack na kasalukuyang hawak ni Mr. Santos. Dumating ang gabi na ingranding hapunan sa mansyon ng mga Falcon. Si Tasha nakakapit sa braso ni Richard habang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin dahil sa mataas na takong. Tandaan mo, Tasha, kapag tinanong ka ni Lola kung paano tayo nagkakilala, sabihin mo, nagkita tayo sa isang art gallery sa Paris. Bulong ng binata habang naglalakad sila papasok sa malaking dining hall.
Maya-maya, nakita nila ang isang matandang babae nakaupo sa dulo ng mahabang lamesa. Si Doña Marcela Falcon. May suot tong makapal na salamin, may hawak na baston na may hawakang ginto. Ang kanyang mukha, seryoso at mukhang mahirap pasayahin. Richard, bati ng matanda. Pagkatapos lumingon to sa kanya, pinasadahan siya nito ng tingin. Ikaw ba ang babaeng naging metsa ng balita sa buong bansa? Magandang gabi po, Lola. Doña Marcela. Pilit ang ngiti na bati niya habang nakayuko. Ngunit dahil sa labis na pagyuko, muntik na naman siyang mawala ng balanse kung hindi lang siya nasalo sa bewang ni Richard. Maupo kayo, utos ng matanda. Nagsimula ang hapunan. Inihain ng mga pagkain, hindi man lang mabigkas ni Dasha ang pangalan. May sopas na kulay berde na tila galing sa sapa at may karne na kasing liit ng barya, ngunit nasa gitna na napakalaking plato. Ito po ba ang pagkain ninyo rito? Parang kulang po sa sarasa, bulong niya kay Richard habang sinusubukan mag-slice ng karne gamit ang kanyang tinidor. Ngunit dahil sa labis na lakas ang karne, biglang lumipad mula sa kanyang plato at saktong pumatak sa ibabaw ng ulo ni Doña Marcela. Natahimik ang buong silid. Si Richard napapikit habang si Mr. Santos nakatayo sa likod parang mawawala na ng malay. Hala, sorry po Doña Marcela, may pakpak po yata yung baka ninyo. Natatarantang sigaw niya habang tumatayo at mabilis kinuha ang tissue upang alisin ang karne sa ulo ng matanda. Huwag kayong mag-alala, hindi naman po nadumihan ang buhok ninyo. May proteksyon naman po yata ang hairspray ninyo. Huminga ng malalim si Doña Marcela habang dahan-dahang inaalis ang tissue sa kanyang ulo. Tinitigan niya si Tasha ng matagal. Pagkatapos sa hindi inaasahang pagkakataon, ang matanda ay biglang humalakhak ng malakas. Napakatagal ng panahon nang may magpatak ng pagkain sa ulo ko. Ang lahat ng mga babaeng dinadala dito ni Richard masyadong formal at boring. Ikaw bata ka, may kakaiba kang lakas. Tawang-tawang sabi ng matanda. Nakahinga ng maluwag si Tasha habang si Richard naman napatingin sa kanya ng may halong pagkamangha. Di niya akalain ang pagiging natural at lampa ni Tasha ang makapagpapatawa sa kanyang lola. Ngunit ang katahimikan ng mansyon muling nabulabog nang pumasok ang isang katulong. Doña Marcela, may mga bisita po sa labas. Sinasabi nilang narito raw po sila upang maghatid ng regalo para sa bagong fiancé ni Sir Richard. Mabilis pumasok sina William at Marco na tila nagkasandong sirain ang hapunan ng pamilya Falcon. Si William may dalang isang mamahaling aso na may ribbon sa leeg, habang si Marco may dalang isang sertipiko ng pagmamayari ng isang lupain. Doña Marcela, magandang gabi po. Nais ko lang batiin ang inyong magandang fiancé. Nakangiting sabi ni William habang ang aso'y biglang kumawala sa kanyang hawak at tumakbo papalapit kay Tasha, sabay talon sa kanyang kandungan. At ako naman po ay naririto upang mag-alin ng isang regalo para sa kanyang pamilya. Mahinahong sabi ni Marco habang inilalapag ang sertipiko sa lamesa. William, Marco, ano bang ginagawa ninyo sa mansyon ko? Galit na tumayo si Richard. Aba, mukhang masayang hapunang to. Tuwang-tuwang sabi ni Doña Marcela habang pinapanood ang kaguluhan. Richard, mukhang hindi lang ikaw ang may gusto sa babaeng to. Mukhang may 3 hari na nag-aagawan sa isang reyna. Si Tasha naman kasalukuyan nakikipagbuno sa aso, habang hawak ang tinidor sa kabilang kamay at iniisip kung paano siya napadpad sa gitna ng 3 bilyonaryong nag-aagawan sa kanya sa harap ng isang tumatawang matanda. Kinabukasan, matapos sa magulong hapunan sa mansyon, si Tasha pinatawag ni Richard sa kanyang opisina. Ngunit sa pagkakataong to, hindi ang binata ang kanyang naabutan, kundi isang bundok ng mga bulaklak, regalo at mga mamahaling tsokolate na halos mapuno ang buong silid. Lahat ng to may nakasulat na pangalan mula kina William at Marco. Ano to, Sir Richard? Magbubukas ba tayo ng tindahan ng bulaklak at chocolate dito sa opisina mo? Biro niya habang pilit na inaangat ang isang malaking teddy bear na kulay rosas na galing kay William. Itapon mo ang lahat ng yan, Tasha, utos ng binata sa malamig na boses. Nasa kontrata natin na bawal kang makipag-ugnayan sa ibang lalaki.
Ang ginagawa ni na William at Marco ay isang malinaw na pambabastos sa kasunduan natin. Hala sir, sayang naman kung itatapon. Pwede ko po itong ibenta sa palengke sa amin. Malaking pera din to. Panghihinayang niya habang tinitingnan ng mamahaling rosas. Lumapit siya sa binata, tiningnan ito ng malapitan. Teka nga Sir Richard, nagsiselos ka ba? Napakurap si Richard. Mabilis na umiwas ng tingin at naglakad pabalik sa kanyang mesa. Nagsiselos? Ako? Isang falcon. Magsiselos sa isang katulad mo? Huwag kang magpatawa, Tasha. Nag-aalala lang ako sa reputasyon ng pamilya ko at sa kalusugan ng lola ko. Sus? Kung sabihin mo na lang na natatakot ka na maagaw ko ng iba, mas madali bang paniwalaan? Bulong ni Tasha na may pilyong ngiti. Ngunit bago pa man makasagot si Richard, bigla tumunog ang intercom sa kanyang lamesa. Sir Richard, narito po si Sir William at si Sir Marco Chen. Gusto raw po nilang kausapin si Miss Tasha, anang kanyang sekretarya. Sabihin mo sa kanila. Wala dito si Tasha, sigaw niya sa intercom. Ngunit huli na ang lahat. Ang pinto ng opisina biglang bumukas at pumasok ang dalawang lalaking nakasuot ng leather jacket at mukhang galing sa isang karera ng motor. Habang si Marco naman, formal pa rin at may bitbit na isang eleganteng lunchbox. Richard, wag mong itago ang fiancé mo, biro ni William habang dire-diretsong lumapit sa dalaga at inakbayan ito. Tasha, may dinala akong motor sa baba. Gusto mo bang sumama sa akin para may rides papuntang Baguio? Mas masaya doon kaysa dito sa opisina ng supladong ito. Bitawan mo siya, William. Galit na sigaw ni Richard habang mabilis na lumapit at tinanggal ang kamay ng lalaki mula sa pagkakaakbay kay Tasha. Nilagay niya ang dalaga sa kanyang likuran. Huwag kayong maingay, baka ma-stress si Tasha. Mahinahong singit naman ni Marco habang inlalapag ang lunchbox sa lamesa. Tasha, nagluto ko ng tradisyonal na Chinese soup para sa'yo. Mainam to para sa kalusugan at para na rin guminhawa ang pakiramdam mo sa gitna ng dalawang lalaking ito na walang ginawa kundi mag-away. Napatitig si Tasha sa tatlong lalaki na ngayon nakapaharap na naman. Si Richard na mukhang handang manuntok, si William na nakangisi na nakakaasar at si Marco na kalmado ngunit may kakaibang tindi sa mga mata. Mga boss, aniya, habang dahan-dahang lumalabas mula sa likod ni Richard. Sobrang na-appreciate ko po ang inyong mga effort. Ang motor ride po masarap sana kaya lang may hika ako kapag nasisikatan ng sobrang hangin. Ang sopas naman po mukhang masarap pero ang totoo po niyan mas gusto ko po ang sinigang na baboy na maraming kangkong. Tumingin siya kay Richard na kasalukuyan nakatitig sa kanya na may halong pag-aalala. Tsaka may kontrata po kami ni Sir Richard, kaya kailangan ko pong tuparin ang tungkulin ko bilang kanyang fiancé. Isang tagumpay ng ngiti ang samilay sa mga labi ni Richard, habang si William naman napasimangot at si Marco ay dahan-dahang tumango na may halong pagkabigo, ngunit may determinasyon pa rin. Mukhang sa ngayon, panalo ka Richard, ani William habang umaatras. Pero tandaan mo, 3 buwan lang kontrata ninyo, pagkatapos niyan, malaya na si Tasha at sisiguraduhin ko sa akin siya babagsak. Tingnan natin, hamon ni Richard habang mas hinigpitan ng hawak sa kamay ng dalaga. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Tasha ang init ng palad ng binata at sa hindi inasahang pagkakataon, ang kanyang sariling puso biglang bumilis ang tibok. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa takot sa 3 lalaki o dahil sa katotohanan na nagsisimula na siyang makaramdam ng iba para sa kanyang peking fiancé. Sa kabilang banda, upang makabawi sa stress na idinulot ng kanyang mga karibal, nagdesisyon si Richard na dalhin si Tasha sa isang sikat na mall na pagmamayari mismo ng pamilya Falcon. Ang layunin bilhan ng dalaga ng bagong damit para sa mga susunod pang okasyon. Siyempre, kasama pa rin nila si Mr. Santos na may dalang malaking pitaka. Pumili ka kahit anong gusto mo, Tasha. Ang mall na ito ay amin kaya wag mong iisipin ang presyo, mayabang na sabi niya habang naglalakad sila sa gitna ng mamahaling butik. Aba, Sir Richard, wag mo kong hahamunin sa ganyan.
Baka kapag na-enjoy ako bilhin ko pati yung guardhouse ninyo rito. Biro ni Tasha habang nakatingin sa mga nakadisplay na gown. Habang papasok sila sa isang sikat na sapatos boutique, laking gulat nila na makita si William na nakaupo sa loob habang may hawak na isang piraso ng kristal na sapatos. Sa tabi naman niya ay si Marco, kausap ang manager ng boutique. Anong ginagawa mo dito sa mall ko? Galit na sigaw niya. Tila ba kahit saan siya magpunta may multo ng dalawang karibal niya. Mall mo nga to, Richard. Ngunit ang boutique na ito kasosyo ang kumpanya ko. Nakangiting sagot ni William habang tumatayo at lumalapit sa dalaga. Tasha, nakita kong pumapasok kayo kaya agad kong pinasara ang boutique na to para sa'yo. Walang ibang pwedeng bumili dito kundi ikaw lang ngayong araw. At binili ko na rin lahat ng bagong koleksyon ng mga bag sa kabilang tindahan para sa'yo. Dagdag naman ni Marco habang lumalapit at nagabot na isang mamahaling gintong VIP card. Gamitin mo to, Tasha. Kahit anong gustuhin mo sa buong mall na to, kahit ang buong gusali pa, ibibigay ko sa'yo sa isang pirma mo lang. Nalaglag ang panga ng sales lady. Sa loob ng boutique, ang mga tao sa labas ng salamin ay nagsisimula na rin na mag-usisa at mag-picture sa tatlong bilyonaryo na nag-aagawan sa isang babaeng nakasuot lamang ng simpleng t-shirt at maong. Grabe, para akong nasa gitna ng isang auction ng mga mamahaling lalaki. Bulong ni Tasha sa kanyang sarili habang hawak ang kanyang noo. Miss Guillermo, sumama ka sa akin. Sa ibang mall tayo pupunta? Utos ni Richard habang hinahawakan ang isang kamay niya. Huwag kang sasama sa kanya, Tasha. Sa akin ka sumama. Mag-shopping tayo sa Paris ngayon din. May private jet ako sa airport. Hama naman ni William habang hinahawakan ang kabilang kamay niya. Si Marco naman ay lumapit at humawak sa kanyang balikat. O kaya naman ay sa Tokyo. Mas masarap ang pagkain doon at mas tahimik. Naramdaman niya na tila ba hihilahin ang kanyang katawan sa tatlong magkakaibang direksyon. Sa labis na inis at kalituhan, bigla siyang sumigaw ng malakas. Tumigil na kayo, sigaw niya na nagpatigil sa tatlong binata. Binitawan nila ang dalaga na ngayon galit na nakapamewang. Ang kukulit ninyo Sabi ko naman sa'yo, hindi ako isang premyo na po pwedeng bilhin ng mga pera ninyo. Kung talagang gusto nyo akong mapasaya, madali lang kailangan ko. Napakurap ang tatlong lalaki. Ano ang kailangan mo? Sabay-sabay nilang tanong. Tiningnan sila ni Tasha mula ulo hanggang paa na may pilyang ngiti. Gusto ko, maglaro tayo. Kaso ang unang makakabili ng isang dosenang itlog, 1 kilong bigas at isang latang sardinas sa palengke sa labas ng mall, gamit lang 500 piso, siya ang sasamahan ko ngayong hapon. At bawal ninyong gamitin ang mga bodyguard na ito o mga kotse ninyo. Tatakbo kayo. Napatigil sina Richard, William at Marco. Ang tatlong makapangyarihang lalaki na nagpapatakbo ng mga negosyo ay biglang naharap sa pinakamalaking hamon ng kanilang buhay. Ang mamili sa palengke ng Tondo nang walang tulong ng kahit na sino. Ngunit dahil sa labis na pride at pagmamahal sa hamon, nagkatinginan ng tatlo at may mga matang nag-aapoy na tumango. Ang palengke ng Tondo kilala sa pagiging maingay at siksikan. Ngayong hapon ang normal na gulo ay mas lalo pang nadagdagan nang dumating ang tatlong lalaki na may suot ng mamahaling suit ngunit may hawak na tig isang 500 piso. Habang si Tasha ay nakaupo sa isang maliit na karinderya sa gilid, umiinom ng palamig habang nanonood sa tatlo na tila may manok na nawawala sa gitna ng kalsada. Sige na mga boss, nag-umpisa ng oras. 1 dosenang itlog, 1 kilong bigas at 1 latang sardinas. Dapat may sukli pa kayo sa 500. Sigaw niya habang tumatawa. Si Richard ang unang sumabak. Lumapit siya sa isang tindahan ng itlog. Ang kanyang muka ay seryoso at tila ba nakikipagnegosasyon sa isang banyagang bangko. I need 12 pieces of chicken embryos. Here is my capital. Ani Richard habang inilalatag ang 500 sa tapat ng tindera. Napatitig ang tindera kay Richard. Anong embryo, iho? Itlog ba ang tinutukoy mo? At wag mo kung ma-English dyan. Sabihin mo kung ilang piraso. 12 pieces. Medyo pasigaw na sabi ng binata dahil sa ingay ng palengke. Samantala,
Si William naman ay ginagamit ang kanyang karisma. Lumapit siya sa isang tindahan ng bigas at kumindad sa batang tindera. Hi, Miss Beautiful. Pwede mo ba akong bigyan ng pinakamagandang klase ng bigas para sa aking reyna? At kung maaari, bigyan mo rin ako ng discount para sa aking puso. Ang batang tindera halos mawala ng malay sa kilig. Ay kuya, kahit po libre ang bigas basta't ibigay mo na lang sa akin ang number mo. Tawang-tawang sabi nito habang nagtitimbang ng bigas. Si Marco naman ay gumagamit ng kanyang talino sa matematika at negosyo. Lumapit siya sa isang sari-sari store para bumili ng sardinas. Mabilis niyang kinompute ang presyo ng iba't ibang brand para makasiguro na makuha ang pinakamalaking sukli. Ang brand na ito mas mura ng 2 piso, ngunit ang timbang mas mababa na 5 gramo. Ang pangalawang brand ang masulit, bulong ni Marco sa kanyang sarili habang nag-aanalisa. Ang mga tao sa palengke nagsimula ng magkagulo. Maraming nakakakilala sa 3 binata dahil madalas silang lumabas sa balita. Ang mga tindero-tindera nag-uunahang tawagin sila. Sir Richard, dito ka na bumili ng kangkong. May kasamang pagmamahal? Sigaw na isang tindera. Sir William, ang gwapo mo sa personal. Pakasal na tayo. Sigaw naman na isa pang mamimili. Matapos ang 30 minuto na tila isang gera sa putikan, ang 3 ay nagmamadaling bumalik sa karinderya kung nasan si Tasha. Si Richard ang unang nakarating. May dalang plastik ng itlog ngunit ang iba ay nabasag dahil sa pagmamadali niya. Narito ang mga binili ko, Tasha. Bagaman may kaunting aberya sa logistika ng mga itlog, hingal na sabi ng binata. Sumunod si William na may dalang bigas, ngunit ang plastik may butas kaya't unti-unti natatapon ng mga butil sa simento. Para sa iyo, Tasha, ang bigas ng pag-ibig. Hanito habang nagpo-pose pa rin na parang modelo sa kabila ng pawis. Huling dumating si Marco, hawak ang isang latang sardinas at ang saktong sukle na maayos na nakatupi. Naritong aking ulat, Tasha. Ang lahat ay nasa tamang timbang at presyo. Tiningnan niya ang 3 lalaki. Sa kabila ng kanilang yaman at kapangyarihan, nakita niyang handa silang magmukhang katawa-tawa sa palengke para lang sa kanya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Salamat sa inyong 3, aniya habang tumatayo. Pero dahil si Sir Richard ang aking opisyal na boss sa ilalim ng kontrata at kahit nabasag niya ang 3 itlog, siya pa rin ang pinakaunang nakarating. Siya ang sasamahan ko ngayong hapon. Tumingin siya kay Richard na biglang sumilay ang isang malaking tagumpay ng ngiti sa mukha. Pero huwag kayong mag-alala, William at Marco. Ang bigas at sardinas na binili nyo, gagawin nating hapunan lahat sa bahay ko. Kaya tara na, magluluto ako para sa inyo. Ang 3 binata ay nagkatinginan at sa unang pagkakataon, walang away na naganap kundi isang tahimik na kasunduan na ang labanang ito ay mas lalo pang magiging masaya. Lumipas ang isang buwan na tila isang mabilis na panaginip para kay Tasha. Unti-unti na siyang nasasanay sa kanyang buhay bilang fiancé ni Richard. Bagaman palagi pa ring sumisingit sina William at Marco sa kanilang mga lakad, sa likod ng tawa at kilig may isang malaking pagsubok na nagbabadya. Isang hapon, habang si Tasha ay nasa mansyon ng pamilya Falcon upang samahan si Doña Marcel na magtsaa, isang di inaasahang bisitang dumating. Isang babaeng matangkad, may suot na mamahaling kasuotan at may mukhang kasing talas ng patalim. Si Natasha Vergara, ang tunay na fiancé ni Richard na matagal nang umalis patungong Amerika matapos silang mag-away ng binata. Sinong babaeng to, Marcela? Malamig na tanong ni Natasha habang nakatitig kay Tasha na kasalukuyang may hawak na piraso ng biskwit sa bibig. Napatayo ang matanda habang siya'y muntik nang mabilaukan sa kanyang kinakain. Natasha, akala ko ba hindi ka nababalik? Gulat na sabi ng matanda. Binalikan ko si Richard at laking gulat ko na ang pinalit niya sa akin ay isang hamak na waitress na ginagamit ang pangalan ko para magkapera. Sigaw ng babae, sabay hagis na isang envelope sa ibabaw ng lamesa. Lumabas mula sa envelope ang kopya ng contract of engagement na nilagdaan ni Natasha at Richard. Peke ang lahat, Doña Marcela. Ang babaeng to binabayaran lang ni Richard para magpanggap. Nalaglag ang tasa ng tiyaan ni Doña Marcela. Ang kanyang muka namutla at ang kanyang kamay nagsimulang manginig. Richard, iho, niloko mo ko? Bulong ng matanda bago to tuluyang nawalan ng malay at natumba sa kanyang upuan.
Doña Marcela! Sigaw ni Tasha habang nagmamadaling dinaluhan ng matanda. Tumawag kayo ng ambulansya, bilis! Mahigit kalahating oras bago sila nakarating sa ospital. Magulo ang kapaligiran. Dumating si Richard na may nagmamadaling mga hakbang. Ang kanyang mukha puno ng takot at pagsisisi. Kasunod niya sina William at Marco na nabalitaan din ang nangyari. Si Natasha naman nakatayo lang sa isang sulok, nakataas ang kilay at walang pakialam. Tasha, anong nangyari? Galit na tanong ni Richard habang hinahawakan ang kanyang balikat. Nalaman po ng lola mo ang tungkol sa kontrata. Sir Richard, dumating si Natasha at pinakitang papeles. Umiiyak na sagot niya. Kasalanan ko po. Hindi ko dapat tinanggap ang kontratang ito. Hindi mo kasalanan, Tasha. Singit ni William habang hinahawakan ang kamay niya upang ilayo ito sa lalaki. Si Richard ang may kasalanan dahil ginamit kanya sa kanyang mga kasinungalingan. At ngayon nadamay ka pa sa gulo ng pamilya nila, dagdag naman ni Marco. Richard, binulaan kita na wag mong sasaktan si Tasha, pero dahil sa iyo umiiyak siya ngayon. Umalis kayong dalawa, wala kayong alam, sigaw ni Richard habang ang kanyang mga mata nakatitig sa dalaga. Tasha, pakiusap, maniwala ka. Hindi ko ginusto na mangyari to. Maya-maya bumukas ang pinto ng emergency room at lumabas ang doktor. Agad silang lumapit dito. Sinong kamag-anak ng pasyente? Ako po ang apo niya, sagot ni Richard. Ligtas na ang iyong lola, ngunit mahina pa ang kanyang puso. Ayon sa kanya, may isang tao siyang gustong makita bago siya magpahinga ng tuluyan, sabi ng doktor. Sino po? Si Richard ba? Tanong ni Natasha habang lumalapit. Hindi, sagot ng doktor habang tumitingin sa listahan. Ang pangalang sinasabi niya ay Tasha Guillermo. Nagkatinginan ang lahat. Si Tasha napahid ng kanyang mga luha habang si Richard dahan-dahang tumango sa kanya na may halong pagsusumamo. Pumasok siya sa loob ng silid at iniwan ang tatlo sa labas. Sa loob ng pribadong silid ng ospital si Doña Marcela nakahiga sa kama. May mga aparatong nakakabit sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang mata ay bukas at nakatingin sa kisame. Nang pumasok siya, dahan-dahang lumingon ang matanda at pilit ng ngumiti. Tasha, lumapit ka rito, mahinang sabi ng matanda. Lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ang kamay nito. Doña Marcela, patawad po dahil niloko namin kayo ni Sir Richard. Ang totoo po niyan, isa lang akong simpleng waitress, walang yaman, walang alam sa mataas na lipunan. Tinanggap ko lang po ang kontrata dahil sa pera. Huminga na malalim ang matanda, hinawakan na mahigpit ang kamay ni Tasha. Alam ko, iha, nalaman ko ng totoo bago pa man dumating si Natasha. May mga tauhan din ako na nag-imbestiga sa'yo. Napakurap siya sa gulat. Po, alam na po ninyo pero bakit po hindi kayo nagalit sa akin? Anya rito. Dahil sa nakalipas na buwan, nakita ko kung paano nagbagong apo ko. Nakangiting sabi ng matanda. Si Richard ay naging masayahin. Natutong tumawa, natutong mag-alala sa ibang tao at higit sa lahat, nakita ko kung paano kaipaglaban ni William at Marco. Ang tatlong lalaking yon, palaging abala sa pera at kapangyarihan. Ngunit nang dumating ka, naging mga totoong tao sila. Ang puso mo, Tasha, ang tunay na mayaman? Doña Marcela, bulong niya na hindi mapigil ang emosyon. Gusto ko lang maging masaya ka, iha. Dagdag ng matanda, huwag mong isipin ang kontrata. Ang piliin mo kung sinong tunay na tinitibok ng puso mo. At ngayon, dahil alam kong may kaguluhan sa labas, may huling-hiling ako sa'yo. Matapos ang kanilang pag-uusap, lumabas siya mula sa silid ng ospital. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Sa labas, naghihintay pa rin ang tatlo at si Natasha. Agad siyang pinalibutan ng mga ito. Anong sabi ni Lola? Nag-aano lang tanong ni Richard. Tasha, kung gusto mo nang umalis dito, ihahatid na kita. Alok naman ni William. O kung gusto mo na ibang ospital para sa kanya, ako magbabayad ng lahat. Sabi naman ni Marco. Tiningnan niya ang bawat isa pagkatapos huminga ng malalim at iniatras ang kanyang katawan mula sa kanila. Mga boss, tapos na ang kontrata. At sa pagkakataong to, nagdesisyon na ako. Ayoko na sa mundong to. Ayoko na sa mga kasinungalingan, sa mamahaling regalo at sa mga away ninyo. Tasha, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Richard na tila gumuho ang mundo sa narinig. Aalis na ako, pinanla sabi niya. Babalik na ako sa tondo, sa totoong buhay ko.
Doon sa lugar ko saan walang nag-aaway dahil sa 5 milyong piso at kung saan payapa ang buhay ko bago ko kayo nakilala. Pakiusap, wag na ninyo kung hahanapin pa. Binalingan niya ang babae na nakangisi sa isang sulok. At sa'yo, Miss Natasha, itarak mo sa baga mo si Richard kung gusto mo, pero tandaan mo, ang pag-ibig hindi nabibili ng kontrata. Pagkasabi nun, mabilis na siyang tumalikod at naglakad palayo sa koridor ng ospital. Sinubukan siyang habulin ni Richard ngunit pinigilan to ng mga guard sa utos na rin ni Doña Marcela mula sa loob ng silid. Sina William at Marco naman na iwang nakatayo, kapwa may mga matang puno ng kalungkutan. Mula nang lisanin ni Tasha ang marangyang mundo ng mga mayayaman, nakabalik siya sa kanyang maliit na kwarto sa Tondo, suot muli ang kanyang lumang t-shirt at tsinelas. Nakakuha siya ng bagong trabaho bilang tagabenta ng fishball at kwek-kwek sa tapat na isang pampublikong paaralan. "Oh, mga suki, mainit pa ang kwek-kwek. Mas masarap pa to sa pagkain sa Paris," sigaw niya habang nagpapaypay ng kanyang kalan. Bagaman abala sa trabaho, hindi niya maitatanggi may kulang sa kanyang buhay. Tuwing gabi kapag nakayaga siya sa kanyang banig, naalala niyang supladong mukha ni Richard, ang pilyong tawa ni William at ang malambot ng ngiti ni Marco, lalo na si Richard, ang lalaking madalas niyang makasama at ang kanyang naging sandalan sa mga nakarang linggo. "Hi, Tasha, umayos ka nga? Ang mga bilyonaryo para lang sa telebisyon, hindi para sa isang tagatinda ng fishball katulad mo." Kausap niya sa kanyang sarili habang nag-aalis ng uling sa kanyang kamay. Ngunit tila ba ang tadhana ay walang balak na iwan siyang mag-isa. Habang nagkakagulo ang mga estudyante sa pagbili, biglang tumahimik ang buong kalye. Narinig niya ang sunod-sunod na busina ng mga mamahaling sasakyan. Nang iangat niya ang kanyang tingin, laking gulat niya nang makitang pamilya na 3 sasakyan pumarada sa tapat ng kanyang kariton. Ang mga tao sa paligid nagsimulang magbulungan at ang kanyang kapitbahay na si Aling Marites muntik nang mahulog sa kanal sa labis na pagmamadaling makita ang eskinita. Bumukas ang pinto ng Rolls Royce. Lumabas si Richard. Ngunit sa pagkakataong to, wala tong suot na mamahaling suit. Nakasimpleng t-shirt lang siya at maong at ang kanyang buhok medyo gulo pa. Lumapit siya sa kariton ni Tasha, walang pakialam sa usok at amoy ng mantika. "Isang order nga ng fishball at gusto ko may kasamang habang buhay na kontrata mula sa iyo," aniyang may tapat na tingin. Bago pa man makasagot si Tasha, bumaba naman si William mula sa kanyang pulang Ferrari. Suot din ng simpleng polo shirt. "Tasha, nag-aral ako kung paano gumawa ng sarsa ng kwek-kwek nitong mga nakarang araw. Handa akong maging tagatusok ng fishball mo araw-araw, basta't sa akin ka lang." At syempre, hindi rin nagpatalo si Marco. Bumaba siya mula sa kanyang Mercedes-Benz. May dalang isang malaking apron na may nakabordang pangalan na may mga ganitong sinulid. "Binili ko na ang buong kumpanya ng gumagawa ng harina at itlog para sa kwek-kwek mo, Tasha. Di mo na kailangan mapagod sa pamamalengke. Ako nang gagawa ng lahat para sa'yo." Napasa po si Tasha sa kanyang noo. Ang mga estudyante sa paligid nagsimulang mag-cheer at sumigaw ng, "Sana all! Ano ba naman kayong 3? Sabi ko naman sa inyo, huwag niyo na akong hahanapin eh. At ikaw, Richard, anong ginagawa mo rito? Paano ang lola mo?" "Ang lola ko ang nag-utos sa akin na pumunta rito," nakangiting sabi nito habang lumapit pa ng husto sa kanya. "Sabi ni lola, kung di kita babalikan at pakakasalan, tatanggalan niya ako ng mana at ibibigay ang buong Falcon Group sa isang foundation para sa mga pusa. Kaya Tasha, pakiusap, iligtas mo ang kumpanya ko at higit sa lahat, iligtas mo ang puso ko." Natahimik siyang bigla. Tiningnan niya si William at Marco na ngayon ay dahan-dahang umaatras nang may ngiti sa kanilang mga labi. Pagtanggap. Batid ng dalawa na kahit anong yaman pa ang ihandog nila, ang puso niya ay matagal nang nakareserba sa lalaking kanyang unang nabasagan ng baso ng champagne. Habang nakatayo si Richard sa tapat ng kariton ng fishball, ang kanyang mga mata ay walang ibang tinitingnan kundi si Tasha lamang. Ang ingay ng Tondo, ang hiyawan ng mga kapitbahay at ang amoy ng kumukulong mantika ay tila ba nawala sa kanyang pandinig. Para sa kanya, ang mundong ito na pinili ng dalaga ay mas masigla at mas totoo kaysa sa kanyang malamig na opisina. "Tasha," ulat ni Richard, mas hinigpitan ng hawak sa kanyang mga kamay.
Hindi ito bahagi ng kahit anong kontrata. Wala na si Natasha sa buhay ko at ibinigay na ni Lola ang kanyang buong bendisyon. Narito ako bilang isang lalaking natutong magmahal dahil sa isang napakalaking aksidente. Naramdaman niya ang init ng kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay tumibok sa labis na kilig, ngunit bilang isang praktikal na babae, hindi niya na naiwasang magbiro. Sir Richard, seryoso ka ba talaga? Tumingin ka sa paligid mo, walang aircon dito. Kapag nag-away tayo sa kalsadang bagsak mo, hindi sa mamahaling hotel. Kahit sa ilalim pa ng tulay, basta't kasama kita, Tasha. Seryosong sagot ni Richard na nagpatili sa mga nakakalat na marites sa tabi-tabi. Si William naman ay humakbang papalapit. May bitbit na isang piraso ng panyo upang punasan ang sarili niyang pawis. Mukhang talo na ako rito ha. Aniya na may pilyong ngiti, ngunit may bakas ng totoong kalungkutan. Tasha, ikaw lang ang babaeng hindi nakakuha ng aking Ferrari at ng aking karisma, pero masaya ako para sa'yo. Richard, kung sasaktan mo siya, tandaan mong may isang Montenegro na handang agawin siya sa'yo. Hindi yan mangyayari, William. Matatag na sagot ni Richard. Si Marco lumapit din. Inayos ang kanyang salamin at nag-abot na isang maliit, ngunit napaka-eleganteng regalo sa dalaga. Ito ay isang tanda ng aking paggalang sa iyo, Tasha. Isang lifetime membership sa lahat ng aking mga hotel at restaurant. Kung sakaling mapagod ka, alam mo kung saan ka pupunta? Ngumiti si Marco ng tapat kay Richard. Alagaan mo siya, Richard. Siya ang pinakamahalagang brilyante na nakita ko. Kahit na natagpuan ko siya sa isang palengke. Salamat, Marco. Sagot nito habang tinatanggap ang pakikipagkamay sa kanyang karibal. Nang umalis sina William at Marco, naiwan ang katahimikan sa pagitan nila ni Richard. Ang mga estudyante ay dahan-dahan na ring umuuwi. Oh, paano ba yan? Wala ka ng karibal ngayon? Ani rito habang inaalis ang kanyang apron. Ibig sabihin ba nito ay kailangan ko ng maganda para sa isang marangyang kasal? Hindi lang marangyang kasal, Tasha. Nakangiting sabi ng binata habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang mukha sa mukha ng dalaga. Gusto ko ay isang kasal kung saan lahat ng mga bisita kakain ng fishball at kwek-kwek. At kung saan po pwedeng madulas ang kahit sino, basta't sa huli sa bisig ko pa rin sila babagsak. Napaka-corny mo na, Sir Richard. Parang di ka na yung mayamang supladong nakilala ko. Nakangising sabi niya bago tuluyang hagka ng labi ng binata. 2 buwan matapos ang pag-amin sa harap ng kariton ng fishball, ang buhay ni Tasha muling nagbago. Ngunit sa pagkakataong to, wala ng mga kasinungalingan o lihim na kontrata. Siya ay opisyal ng engaged kay Richard. At ang buong mataas na lipunan ay natutunan ng tanggapin ang kanyang pagiging simple at natural. Ngayong araw, si Tasha ay nasa mansyon ng pamilya Falcon upang tulungan si Doña Marcela sa pagpaplano ng kanilang kasal. Ang matanda ay masiglang-masigla at ang kanyang sakit sa puso tila tuluyan ng nawala dahil sa saya na dinudulot niya sa mansyon. Tasha, gusto kong ideya mo na magkaroon ng isang street food corner sa gitna ng ballroom para sa kasal ninyo. Tawang-tawang sabi ni Doña Marcela habang tinitingnan ang disenyo ng okasyon. Ang aking mga kaibigang Doña tiyak magugulat kapag nakita nilang may nakasalang na isaw at kikiam sa tabi ng mga mamahaling champagne. Opo, Doña Marcela, para naman po maranasan nilang pagkain ng simpleng tao. Nakangiting sagot niya habang nag-aabot ng tsaa sa matanda. Habang nag-uusap sila, pumasok si Richard galing sa kanyang opisina. Agad siyang lumapit kay Tasha at hinagkanto sa pisngi bago umupo sa tabi nito. Ano nang lagay ng ating pagpaplano? Sana naman walang lumilipad na karne ng baka sa kasal natin, ha? Biro niya habang inaalala ang unang hapunan nila. Aba Richard, depende po yan sa luto ng caterer ninyo. Kung matigas ang karne, malamang lilipad talaga yan. Sagot ni Tasha na nagpatawa sa kanilang tatlo. Sa kabilang banda naman, kahit hindi sila ang napili ni Tasha, sina William at Marco ay nanatiling mabuting kaibigan ng magkasintahan. Sa katunayan, si William ang nagpresenta na maging best man, habang si Marco naman namamahala sa buong seguridad at logistika ng kasal gamit ang kanyang mga kumpanya. Gusto ko lang siguraduhin na
Walang ibang makakagulo sa araw ng aking paboritong babae, sabi ni Marco nang bumisita siya sa mansyon na nakaraang linggo. May dala tong isang napakagandang set ng mga alahas para kay Tasha bilang regalo sa kasal. At ako naman, ang sisigurado na ang bachelorette party mo, Tasha, ay magiging pinakamasaya sa buong kasaysayan. Pilyong sabi naman ni William sa kanyang tawag sa telepono. Habang papalapit ang araw ng kasal, ramdam ni Tasha ang bilis na pasasalamat sa kanyang puso mula sa pagiging simpleng babae na walang maipakita kung hindi ang kanyang lakas ng loob. Ngayon, napapaligiran siya ng mga taong tunay na nagmamahal at nagpapahalaga sa kanya. Di dahil sa kanyang itsura o sa kung anong meron siya, kung hindi dahil sa kanyang pagiging totoo at tapat sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, dumating na ang araw na hinihintay ng lahat. Ang kasal ni Richard Falcon at Tasha Guillermo. Ang engrandeng katedral ay napuno ng mga naglalakihang bulaklak na puti at ang mga bisita binubuo ng mga pinakamayayamang tao sa negosyo. Kasamang buong komunidad ng mga kapitbahay ni Tasha mula sa Tondo na dinala doon gamit ang 3 malalaking bus na binili mismo ni Richard. Kasalukuyang nakatayo si Richard sa tapat ng altar, suot ng isang napaka-eleganteng puting tuxedo. Ang kanyang mga kamay medyo nanginginig sa labis na pananabik. Sa kanyang tabi, si William, patuloy na nagbibiro upang bawasan ang kaba ng kanyang kaibigan. Relax, Richard. Kung sakaling mawalan ka ng malay, ako ang tatayo sa tabi ni Tasha at magsasabi ng I do. Biro nito na may pilyong tawa. Huwag mong subukan, William. Baka bago pa mag-umpisa ang kasal, may palibing kita. Sagot niya na may kasama ring ngiti. Maya-maya bumukas sa malaking pinto ng katedral, tumugtog ang tradisyonal na musika ng kasal. Lahat ng mga bisita ay tumayo at lumingon sa pinto. Doon pumasok si Tasha, suot ang isang napakagandang lace gown na gawa sa isang sikat na designer, ngunit pinanatili ang kanyang simpleng ayos ng buhok. Nang makita siya ni Richard, ang mga mata nito naging emosyonal sa labis na galak. Ang babaeng nasa tapat niya ay ang parehong babaeng sumalpok sa kanyang dibdib sa ballroom. Ang babaeng nagdala ng gulo sa kanyang opisina at ang babaeng nagturo sa kanya kung paano tunay na mabuhay. Habang naglalakad si Tasha, napansin niya si Marco, nakaupo sa unang hanay, may hawak na kamera at may tapat ng ngiti habang kinukunan siya ng larawan. Sa tabi naman nito si Doña Marcela na kasalukuyang umiiyak sa tuwa habang nakahawak sa kanyang baston. Nang makarating siya sa tapat ng altar, dahan-dahang hinawakan ni Richard ang kanyang kamay at tinarap ang pari. Ang buong seremonya na puno ng taimtim na panalangin at ng mga tawa dahil sa mga nakakatawang hirit ni Tasha sa kanyang mga vow. Richard, pinapangako ko na hindi ko nababasagin ang mga mamahaling baso mo. Aniya rito habang nakatitig sa mga mata ng lalaki. At ipinapangako ko rin na kahit maging mayaman ako ngayon, ako pa rin ang Tasha na magluluto ng sinigang para sa'yo kapag pagod ka mula sa trabaho. At ipinapangako ko naman, Tasha, sagot naman ni Richard habang dahan-dahang sinusuot ang gintong singsing sa kanyang daliri. Na kahit anong aksidente pa ang mangyari sa hinaharap, kahit ilang beses ka pang madulas sa buhay, palagi akong narito sa ibaba mo upang saluhin ka. Ikaw ang pinakamalaking swerte, aking reyna. Ngayon, dinedeklara ko kayo bilang mag-asawa, sabi ng pari. Maaari mo nang hagkan ang iyong may bahay. Tinaas ni Richard ang kanyang belo at dinala ang kanyang labi sa isang matamis, matagal at madamdaming halik na sinalubong ng napakalakas na hiyawan at palakpakan ng lahat ng mga tao sa loob ng katedral. Ngayon, ang simpleng waitress mula sa Tondo, opisyal na naging Mrs. Tasha Guillermo Falcon. Isang taon matapos ang engrandeng kasal, ang buhay ng mag-asawang Richard at Tasha Falcon ay mas lalo pang naging makulay. Sila ay kasalukuyang nakatira sa isang bagong mansyon na may malaking malawak na hardin kung saan madalas silang magdaos ng mga salo-salo kasama ng kanilang mga kaibigan at pamilya. Ngayong hapon may gaganaping pagdiriwang para sa unang anibersaryo ng kanilang kasal.
Ang hardin na puno ng mga palamuti at sa isang sulok naroon pa rin ang isang sikat na kariton ng fishball na pinagawa pa ni Richard bilang pag-alaala sa kanilang pag-iibigan. Sina William at Marco naman maagang dumating. Si William may kasama na isang magandang modelo na kanyang bagong kasintahan, habang si Marco mukhang masaya na rin sa kanyang pagiging abala sa mga pandaigdigang negosyo. Richard, balita ko may bago kayong proyekto ng Falcon Group bati ni William habang nakikipag-appear sa kanya sa tabi ng pool. Oo, nagpapatayo kami ng mga libreng pabahay at livelihood center sa Tondo sa tulong na rin ng pamamahala ni Tasha. Nakangiting sagot niya habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa asawa na kasalukuyang may kausap ng mga bisita sa kabilang bahagi ng hardin. Si Tasha, suot ang kanyang simpleng kulay dilaw na dress at ang kanyang tiyan medyo may kaunting umbok na. Isang magandang balita na kumpirmadong magdadala ng bagong apo sa pamilya Falcon. Tasha, dahan-dahan sa paglalakad paalala ni Richard habang lumalapit sa kanyang asawa. May bitbit tong isang baso ng juice. Alam mo naman na may kasaysayan ka sa pagiging lampa. Aba Richard, wag mo akong pangaralan dyan. 1 taon na akong di nadudulas Mayabang na sagot niya habang tinatanggap ang juice. Ngunit tila ba ang tadhana, may sarili pa ring biro para sa kanila. Habang patalikod si Tasha upang bumalik sa mga bisita, ang kanyang doll shoes eksaktong sumabit sa isang lumilipad na hose ng tubig na ginagamit ng hardinero. Sa isang iglap, nawala na naman ng balanse ang kanyang katawan. Hala, nadulas na naman ako, sigaw niya. Habang ang baso ng juice lumipad pataas sa hangin, ngunit bago pa tuluyan bumagsak sa simento, 3 na namang magkakaibang kamay ang sabay-sabay na sumalo sa kanya sa magkakaibang bahagi ng kanyang katawan. Ang unang kamay ay kay Richard na mabilis na humawak sa kanyang bewang. Ang pangalawang kamay kay William na sumalo sa kanyang balikat at ang pangatlong kamay kay Marco na humawak sa kanyang kabilang braso upang masigurong hindi siya masasaktan. Ang baso ng juice bumagsak ng baliktad at ang laman doon saktong pumatak sa ulo ni Richard. Isang eksena na eksaktong kapareho ng gabi kung paano sila unang nagkatagpo. Natahimik ang buong hardin sa isang segundo bago tuluyang humalakak ng napakalakas si Doña Marcela kasunod ng buong mga kapitbahay mula sa Tondo at ang mga elite na bisita. Tiningnan niya ang 3 bilyonaryo na kasalukuyang nakahawak pa rin sa kanya at pagkatapos tumingin siya kay Richard na may juice na tumutulong mula sa kanyang buhok pababa sa kanyang ilong. Patawad muli, asawa ko, pilyong ngiti niya habang naglalabas ng tissue mula sa kanyang bulsa. Mukhang ang kasaysayan natin ay talagang may hilig sa mga lumilipad na inumin. Natawa si Richard habang dahan-dahang hinahagkan ng noon ng kanyang asawa sa harap ng lahat. Kahit ilang beses mo pa akong buhusan ng juice, Tasha, basta't sa bawat pagbagsak mo, ako pa rin ang unang sasalubong sa'yo. Sina William at Marco dahan-dahang bumitaw na may mga tawa ng kasiyahan. Batid ng kanilang pagkakaibigan at ang pag-ibig sa gitna ng kanilang magulong mundo ay hinding-hindi na mabubura kailanman. Ang kwento ni Tasha Guillermo, ang simpleng waitress na nagpabagsak sa 3 hari sa pamamagitan ng isang aksidente, ay opisyal na nagtapos sa isang napakatamis, napakagulo at walang katapusang happy ending. Aral ng kwento. Ang tunay na yaman hindi nasusukat sa kapal ng pitaka o sa dami ng ari-arian, kundi sa katapatan ng puso at sa lakas ng loob na manatiling totoo sa sarili sa gitna ng kahit anong marangyang pagsubok. Ang pag-ibig ay hindi isang kontrata na pwedeng bilhin. Ito ay isang magandang aksidente ng tadhana na dumarating sa tamang oras at sa tamang tao.